Okay. Good day sa ating mga ka-DIYers natin dyan. So, may ginawa tayong update. 2 years na siguro walang galawan yung ating IoT controller. So, pakita ko sa inyo kung paano ko sinet up yung ating IoT. Okay? So, ito yung itsura niya. May dinagdag lang tayo. Meron tong access point mode at saka meron din Wi-Fi client mode. Okay, so makikita natin yung pagkakaiba nila or sasabihin ko yung pagkakaiba nila maya-mayang konti. Okay, so anong mga kailangan natin para ma-flash? So, ayan, Node MCU file flasher at saka yung bin file. Yung bin file pala natin is ilalagay ko sa link dito sa video at saka yung mga kailangan na driver. Okay, so i-open ko lang yung computer management para makita niyo yung yung ports na ginagamit at saka kung properly installed yung inyong CH340 driver para po yan sa Node MCU, yung mga generic na Node MCU natin na naglipa na dito sa Shopee. Okay, so kailangan pala dito nito ng CH341 driver. Okay, so kung na-download nyo na, install nyo lang. Sa akin naka-install na, so skip ko na to. Okay, so isaksak na natin yung ating Node MCU via USB. So pag sinaksak natin yan, magre-refresh yan, titingnan natin yung sa communication ports. Ayan. So meron tayong USB CH340 COM number 5. Open natin si Node MCU 5 flasher. Okay, select natin yung port COM5. And then browse natin yung firmware. Okay, yung firmware natin is nandito sa yan, dito sa baba. Ayan, ito yung bago. So kung may makita kayo sa GitHub, dalawa kasi yun, yung IoT.bin saka ito. Ito yung pinakabago natin, yung mayroong ESP8266 IoT. So select nyo lang yung 11,000 na baud rate, naka-dual, tapos since fresh installation or fresh flash, select nyo lang yung wipe para ma-wipe yung mga laman sa EEPROM, saka kung ano mga settings. Okay. So, less than 1 minute yan siguro, tansya ko, yung pag-flash kung sa bagong mga Node MCU. So, meron tayong bagong Node MCU. Mura lang naman yan, around 120 plus baseboard na 60 to 70 pesos. So, mga 200 pesos, meron ka ng IoT plus relay, 150 for channels. So, less than 400, magkakaroon ka na ng IoT controller. So, pwede pala itong ma-access via port forwarding or via VPN. Siguro gawan ko na lang din ng extra video. So dito, ayun. So nahuli na ako. Kali yung ginawa natin is connect tayo sa kanyang SSID. Naka Wi-Fi mode kasi siya ngayon, or I mean naka access point mode. So gagawa siya ng access point IoT controller. Ayan. Tapos automatic pop-up na rin siya pag click niyo yung sa Windows. Ngayon, yung account dito is nandito. So, tingnan nyo na lang sa GitHub. I-link ko yung GitHub repository na yan sa YouTube video. Okay, so kopihin nyo lang. Okay, so login. So, ayan. So, bagong setup siya. Pag may nakita kayong ganyang mga
weird na mga characters sa mga box. So, basically, yung ating maximum is nakuha natin yung 8 pin out. Yung 8 pin out ng Node MCU. So, dito pwede nyo nang pangalanan yung kung anong device yung i-attach nyo. Solar, halimbawa, electric fan, Wi-Fi modem. Ipapakita ko mamaya kung paano yung setup niya. So, papakita ko yung sarili kong setup sa taas. So, light bulb. Okay. Ang setup pala nito is naka-high trigger lang yung ating setting sa mga pin. And then, doon natin siya i-attach sa normally close. Okay? Normally close na mga pin. Okay, ayan na. So, for example lang yan. Okay, so ito, access point mode. Kung gusto nyo ng Wi-Fi mode, syempre, click nyo yung settings and then select nyo lang yung SSID kung saan nyo i-connect itong IoT controller. Yun ang pagkakaiba niya. Sa Wi-Fi mode, pagka successful yung connection niya sa isang Wi-Fi, sa isang SSID, sa network mo, wala na siyang SSID kasi Wi-Fi client na siya. I-access mo na siya via IP address. Or kung same network kayo, pwedeng DNS name. Yung http://esp8266.local. Gumagana din po yan. So, kung halimbawa, naka-Wi-Fi mode na, ito. Yan. Ito yung steps na gagawin nyo. At saka sa Wi-Fi mode lang tayo pwede makapag-port forward at ma-access via VPN para kahit nasa labas ka ng network, kahit nasa malayo ka, as long as may internet, pwede mong ma-remote yung mga devices mo. Para siyang Blink, pero mas pinadali, mas marami kang makokontrol na device. Okay, nag-log out tayo. So, for the meantime, ganito muna yung setup. So, small community pa lang naman. So, careful lang tayo na hindi mag-leak yung password. Or wag lang natin ipo-port forward. Okay, so ito yung setup ko nga pala. Ayan, meron tayong 4 channels na relay. Nandyan yung Node MCU. Tapos, naka-power lang siya via solar. Okay? So, ganun lang yung setup niya. Ayan. So, naka-normally close yung ating settings sa pag-splice ng kuryente. Naka-normally close yan. Kahit alin naman, kahit sa yung puputulin nyo kasi dyan, yung either negative or positive para connected siya dun sa relay. Okay, so yan lang. So until next time, and more power and have a good day.